kung may presidente pa, siya na pala presidente. Ewan ko, hindi nga bumati nung ng Easter Sunday. Ba, Diba? Happy Easter! BBM! Oy, si BBM mo nga nag-greet sa akin. Hello, sir! Attorney Guanzon po, sir. Musta kayo, sir? Ha? Nag-iiling-iling siya. Hindi daw totoo, napatay na siya. Ay, Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. oy, si BBM mo nga nag-greet sa akin. Hello, sir! Attorney Guanzon po, sir. Musta kayo, sir? Ha? Nag-iiling-iling siya. Hindi daw totoo, napatay na siya. Ay, hindi naman po namin sinabi, napatay na kayo. Ang totoo po, ang tinatanong ng mga tao, President BBM, ay ilabas naman ng inyong Executive Secretary ang inyong state of health dahil nasa konstitusyon yan. May right to information ng mga tao dyan. At saka, kagaya nung kati si Fidel Ramos, si President FBR, nung nagka-routine surgery siya, he was under general anesthesia, nag-report sila to the people. Sabi siya sa Congress na siya ay mag-undergo ng surgery, that he will be under general anesthesia and therefore temporarily incapacitated. Dahil po sa konstitusyon, mga kababayan, pag ating pong Pangulo ay temporarily incapacitated dahil under anesthesia siya, ang automatic po sa konstitusyon na ang Vice President ang magte-take over automatically ng opisina ng Presidente. Hindi po ang Executive Secretary. Ang Vice President po ang may katungkulan yan. Kaya po natin tinatanong, nasaan si BBM? At ano ang status ng kanyang health? Diba? Kasi ang payat-payat niya na. Masyado naman kasi itong problema ito, hindi niya yata kaya. Hindi niya yata kaya itong problemang ito. At saka hindi kasi pwede, combine na palagi na lang na ang magsasalita is yung kanyang spokesperson na ang sasagot lang sa atin palagi is nasa mabuti siyang kalagayan. Bakit hindi tayo labasan ng video? Oo, na diba? real time. Oo, diba? Na humahawak siya ng dyaryo. Kagaya sa Amerika, di ba? Napakahirap ba nun? Kailangan may hawak na dyaryo. Tsaka, hindi naman po sa siyempre, we are not wishing ill on the President. But we want them to follow the Constitution. Nung naaayon sa batas. We want the Malacanang to follow the Constitution. Hindi naman po sa, hindi po yan maganda, mga kababayan, that you're wishing our President ill. Gusto lang natin, pag na-anesthesia siya, take over automatically ang ating Vice President ayon sa Constitution. So, dapat ang kalusugan ni PBBM ay malinaw sa publiko. Tama. Di ba? Karapatan po natin yan. At dahil po yan, dyan nakasalalay ang mga desisyon ng Office of the President, lalo na po na may crisis tayo, kailangan po natin ng Presidente 24/7, alive, alert, and aware. Tsaka wala tayong nakikitang mabilis na aksyon sa nangyayaring pagtaas ng presyo ng krudo sa ating bansa. Katulad ngayon, yung bagong presyo, estimated natin, nasa 99 pesos to 112.40. 40 centavos, depende sa branch at kumpanya pa yan. Kaya diba? dami nang gusto magbenta ng mga diesel nila na truck na karga. Yung tracking pala, laking problema. In fact, somebody called me, sila inang transport Group. Association. May isa pa akong kilala na meron siyang tracking, more than 400 trucks. Grabe. Hindi na nila alam anong gawin kasi yung kontrata nila, hindi naman sila pwede magtaas ng presyo. Pag may ganyan na fuel crisis. At kaya, kung wala naman po silang i-deliver, paano na po ang economy? Tanggalin talaga natin yung tax. Muna. Tanggalin muna natin yung tax. Mama Bing, may napansin ako sa'yo. Hindi naman tayo nag-usap, no? Nakadilaw ka. At ako, hindi ko, akalain nakapink ako. Hindi ko sinasadya. Dilawan naman talaga ako, di ba? Uring ako na dilawan Kami ni Congressman Erice. Wala po tayong kulay-kulay dito, sa totoo lang. Kailangan po yung totoo lang. Para sa bayan. Diba? Hindi po importante kung anong kulay-kulay mo dito sa... In fact, all of us should be united now in this crisis. Yes. We should look at the issues, not our political affiliations. Hindi ba? So, grabe na po itong crisis na ito. Sasabihin nila, ni BBM, tighten your belts. Sir,
wala na nga kaming ita-tighten eh. Dahil maliit na nga kita ng mga tao eh. Tapos tighten your belts pa. Oh, yun yung nakakalungkot, Kombing. Kasi, yun nga, inuulit ko, na lahat ng presyo ng bilihin, commodities natin, ngayon, ang crudo, is ang tataas. Pero yung way of life, living, sweldo ng mamamayang Pilipino, kinikita, hindi nag-i-improve. Kaya yung excise tax, ay tanggalin na muna o huwag kolektahin dahil 10 piso yon sa gasolina bawat litro. Diba? Yes. Yung sinasabi kong income tax below 1 million, huwag na munang kolektahin ng gobyerno. Magpa-file ka pa rin ng income tax return mo, pero Exempted muna. parang alam na, nag-file ka lang, ganito yung income mo below 1 million, tatatakan ka ngayon na no tax due. Diba? Yeah. So, ang iba pang pwedeng gawin, yung sa transport naman, alam naman natin na everybody has a problem, but yun nga yung mga Grab, baka naman pwedeng bawasan nyo naman yung porsyento ninyo. Muna, Kasi kawawa naman sila. Ha? Sabi mo nga, Mama Bing, di ba, ang bagong mahirap ngayon are middle class. Yes, the new poor. The middle class is the new poor. Sila ang nagbabayad ng malaking bloke ng tax, lalo na ang mga government employees, above, what do you call this, across the board sa kanila, on the average, 32% ang kanilang binabayad na income tax. Pero hindi umaakyat ang kanilang sweldo. Baka naman pwedeng, idagdag nyo na rin na those government employees na ang sweldo lamang ay below salary grade level, ay baka pwedeng ganun na rin po. Kalahati na lang ang ibayad muna. Yun na hindi na 32%. Yan. The middle class in the Philippines is now the new poor. So, ang problema, yung maliliit na negosyo, pati, kasi wala naman silang kapital, hindi ba? That's true. Yun ang Kawawa problema. naman. So, paano gugulong ang ekonomiya kung walang transport, walang construction, mataas ang bilihin, kaya konti na lang ang buibili. Yun ang problema pa mga kababayan dahil isa sa mga solusyon dyan ng mga tagapagmahala ng economic policy ng ating bansa at fiscal policy, isang solusyon dyan para mabawasan o mababa yung inflation rate o kaya ang taas ng mga bilihin ay itaas nila ang interest rate. Yes, Kunyari, exactly. may savings ka na 1 million. Imbis na itago mo, pasok mo sa bangko dahil tataasan nila ang interest rate doon. Yes, pakitain nila. Oo. Pakitain ng tama. So, ibig sabihin, less na naman ang gastos. Yeah. Dahil pinasok mo sa bangko di ba? Imbis na magkapital ka more sa negosyo mo, hindi naman ka kumikita ngayon ng maganda, ipasok mo na lang sa bangko and wait it out. Ayun, dahil konti na naman ang pera sa ekonomiya, ay yung tinatawag na nagko-constrict, no? Kaya, ang sunod dyan, of course, this is already given sa lahat ng around the world na nangyayari. Pag tinaas ang interest rate ng bangko para sa iyong pera, bababa ang investment, siyempre, papasok mo na lang sa bangko, di ba? Kaysa naman idagdag mo sa kapital mo. Kasi hindi ka kumikita Pero ang resulta naman, recession. Ay, ewan ko na yan, recession na yan, PBBM. Explain mo na sa amin kung paano mo. Susolusyonan. Oo, kasi nakakapagod na po. Kami naman kami po dito tinatanong din po ng mga kababayan kung ano po ang solusyon dyan. Actually, Mama Bing, meron na balitaan, maiba tayo. Today, April 7 po, ay mag-uumpisa ang oral argument sa Supreme Court about sa GAA. Yung budget na may unprogrammed funds. Ano yan kaninang alas 9:30 ng umaga nang umpisa siya. Unprogrammed funds 2024-2025. Ito yung kasong pinail pa noon sa Supreme Court ni former Speaker Alvarez, former Senator Coco Pimentel, at my good friend that whom I admire, the late Congressman Edsel Lagman. Pwede ba nating mapakita kung magkano yung 2024 at 2025 unprogrammed funds? Yeah, kasi yung issue na to is tungkol sa GAA nga, di ba? BICAM at saka yung sinabi na special unprogram Ito ang sinabi ni Dr. Monso dyan, professor ko yan Katin, ako dumugo ilong tenga ko dyan, calculus economics. Gusto ko siyang ma-interview natin, no? Sana one day, no? Sana, oo. Pwede rin sa Zoom lang. Pwede Kasi, naman, parang nasa bahay lang siya pag
I-interview siya. Sabi ni Dr. Winnie Monsod, dating Net Secretary ni President Cory Aquino, dapat wala ng unprogrammed funds. Ayan. So, happy na naman ako na ako isang ayon po dyan kay Dr. Winnie Monsod. Dapat ho, wala ng unprogrammed funds kasi yan po, walang dyan, transparency. Kumbaga, hindi natin nakikita yan kung magkano ginastos ng presidente dyan. Siya lang naman ang pwedeng mag-approve ng gastos sa unprogrammed funds. At technically, yung unprogrammed funds ay hindi naman ho pwedeng gastusin dahil wala pa hong kita. Pag may kita ng gobyerno sa revenues na unexpected, na dagdag, saka lang niya magagastos ang unprogrammed funds. Di ba? Pero, yun na nga, kina-question dito sa Supreme Court ngayon, ni na Congressman Alvarez et al. Na ito ay labag sa konstitusyon dahil wala itong limits at safeguards. Kumbaga, para itong bulsa de lobo ng presidente, di ba? Kung sa English pa, it's a kitty. Di ba? Parang, kumbaga ay Hugutin? Hugupit, pangungupit. Hindi. Huhugot siya doon. Oo. Kung kailan niya gusto, ganitong project, maganda, legacy project. Sige, kukunin niya saan program funds. Hindi, tsaka walang transparency. Yeah. Walang transparency, kaya walang Later release, doon nagsa-start yung for later release, parang Oo, nagagamit na pang bluff, no? Oo. Bibigyan kita, pero gawin mo to for me. Parang may mga kondisyones, yun ang balita namin Sa na FLR, nangyayari. for later release. Ano Oo. ba yan, mga congressman at congresswomen? Ano ba yung FLR nyo dyan? For later release. Yan ba, may kaugnayan sa impeachment case ng Vice Presidente? O wala naman? Pero nauso lang itong for later release nung panahon ni Martin Romualdez. Yun, Martin Romualdez na naman. Nangangati talaga ang So, abangan natin? Ano kayang kahihinatnan ng oral arguments na to kaninang umaga, no? Oo, dapat i-live news ng SMN na yan Yeah. para ma-update ang mga tao. Yeah, correct. Kaya, sino ba makukulong? Wala pa ba nakukulong? Ayun nga, nabalitaan mo rin, magfa-file daw si Ombudsman Boying Rimulya ng kaso na plunder against kay Martin Romualdez at kay Cheese Escudero. Tataka naman ako, ba't si Cheese? Ba't hindi yung yung mga binanggit na mas malalaki na kasabwat dun sa sa Oo, si Martin flood talaga. control. Sinabi ni Saldico Oo. May ebidensya si Saldico tsaka yung 18 na Marines, di ba? Oo naman. Ngayon natin sa bahay Yes. daw ni Martin Romualdez. Wow, maleta. Diba? Martin M. Romualdez. Yung middle name po niya, Maleta. Yun na. Grabe naman. Totoo ba, Ombudsman Rimulya, na talagang ipapile mo yan kay Romualdez? Di ba brand mo yan? Oo, Brand mo yan parang hindi naman ako maniwala sa'yo Pero kung gagawin mo yan, siyempre, I will praise you in my Facebook. Di ba? Talagang, at saka ibigay nyo na yung ulo ni Martin sa amin para tumigil na kami. Oo. Ibigay nyo na dahil siya naman talaga ang malaking isda maliban kay BBM. Gusto nyo tumahimik ako about BBM, kulong nyo si Martin Romualdez. Di ba? Pero dapat may managot. Correct. May mananagot. Actually, tinatanong mo kanina, Kombing, kung magkano yung mga yung mga budget na nirelease nila for GAA. Ayan, the first approved budget natin nung under Marcos in 2023, it was 807.16 billion, over 3 times more than 251.64 billion in 2022. Grabe, ang laki ng talon. Pag-assume ni BBM, agad? Diba? Paldo agad, times 3. Oo, 800. Kasi times 4. Halos 4, funds, no? ha? Oo. Yeah, tapos nung naman, 2024, it was 731.4 billion. Oo. Tapos nung 2025, medyo nahiya. Oo. It was 531.7 billion. Binawasan ng 200 something. Teka muna. Reklamo si Executive Secretary Ralph Recto na deficit siya by 200 billion. Kaya ang program funds, tanggalin mo na lang yan. Huwag mong igastos yan. Hindi okay na yung deficit mo. Yeah. Yes. Para hindi ka natawagin ng mga tao, VAT-man. Si Diba? VAT-man. By the way, tanggalin na po ng VAT na yan. Yun ang pumukay ko. Wala na munang VAT. Diba? Kasi, again,
Okay lang yung VAT sa mayayaman talaga, pero talagang Yeah. ang sakit niyan pag bumibili kang gatas, ha? Ay, oo. Hindi ka naman PWD, hindi ka senior. Tsaka mahal ng gatas ng bata. Oo. Diba? Tsaka gamot, di ba? Oo, At yun yung saka mga sakit. lahat may VAT. Itong Pilipinas, ang pinakamataas ang VAT. Tayo may pinakamataas na tax sa buong mundo. Oo. Tapos, isa tayo sa 15 countries na at risk na pinag-aralan ng Asian Development Bank at ibang mga bangko. Na tayo, ang Pilipinas, ang high risk, kasama yung mga maliliit, ha? Na talagang poor countries like Nepal. Nasama na tayo doon sa high Grabe. risk dahil sa fuel crisis at sa ating fragile economy. Yes. Kaya yan po ang program funds na yan. Wag na pong gastusin yan para hindi na magproblema si Executive Secretary Recto sa kanyang deficit. At mungkahi ko po, ay tanggalin na muna yung VAT na yan this year. Yan, maliban doon sa no income tax for those earning below 1 million and the government employees. Kaya, mga kababayan, maging mapagsuri po tayo na hindi naman umakyat ang ating kita, ang inyong kita, lalo na ngayon kung kayo ay nasa transportation sector, pero ang mga bilhin ay napakataas. Pumunta ako kati sa isang baking shop. Okay. Alam mo, mayroon akong imagination na fantasy na kunyari, marunong ako mag-bake ng cake. Yan. So, Fantasy talaga. Oo, kaya pumunta ako doon kasi ang daming colors. Parang akong bata, may nakikita ko daming colors. Uy, daming colors. Ano Ang to? saya. Yan, mga balloons, mga cupcake. Ano yan. Di pumasok ako doon. Hindi kasi hilig mong magganyan sa mga Oo, kids, kasi di gusto ba? ko namimigay akong cupcake. Oo. So, sabi ko sa tao, Nak, ano naman presyo na tumaas? Kakataas lang. Sabi niya, harina po, flour. Oh my gosh. Oh. Necessity yan, ha? Oo, flour, Oo. baking soda, Yes. flour, Baking flour. baking flour. Diba? All purpose. Ayun, all-purpose flour. Ay, lahat, umakyat na po yan. Hindi pa umaakyat ang kalamay, ang sugar. Yan naman, lugi naman kami sa inyo Kaming taga Negros Occidental. Oo. Tinataas niyo yung flour, yung aming sugar, hindi naman tumataas. Ha? Nagsasmuggling pa kayo dyan. Ano naman ang laban namin sa smuggling? Siyempre, mababa yung presyo nila kaysa doon sa aming mga sugar farmers. Yan. Sa totoo lang, dapat managot kayo dyan. O, ayan, no? Kaya Oo. nga maganda na yung 2024 at saka 2025 ay pinag-uusapan ngayon at gumagawa ng oral arguments on the legality of the unprogrammed funds Sana, and desisyon na special agad. accounts, di ba? Oo, For both sana. fiscal years, di ba? 2025 allocation po kasi is reports indicate that 2025 budget includes approximately 160 billion in unprogrammed appropriations. Grabe, sakit Oh my ng head ko. God. Saan Ano ba napunta yan? Ano ba yan, Diba? BBM? Oh BBM! my goodness. BBM, sige, friends na tayo. Huwag mo nang galawin yan. Mahawa ka naman sa bayan. Mamamayan. Grabe ka talaga. Standby funds ang tawag dyan. Ano ba yan? That's against the Constitution. Sana po, mag-ruling na ang Supreme Court dito sa ilang taon naman itong final ni na Yeah. Congressman Alvarez et al. Diba? Oo, para malaman natin kung talagang nag-exceed siya sa Oo. constitutional limits or proper na budgetary natin, Oo, di ba? kasi nung PDAF ni Pinoy, di ba nag-desisyon din yung Supreme Court doon, yung PDAF, di ba? Ito naman sa time ni PBBM and program funds. So, Yeah, correct. let's pray and hope that the Supreme Court will resolve this and decide this issue soonest so that ma-release naman ang ating anxiety. Alam mo Yeah. kayo tayong mga Pilipino, konting conflict, away na eh. Yeah, Diba sa daan, correct. away na agad. Kasi may anxiety tayo eh. Meron. Oo, Kasi ang hirap ng buhay talaga sa oo, Pilipinas. Kaya madaling, laging, dami ko nga nakikipag-away sa akin eh. Pero sabi ko sa kanila, take a number. Oo. Take a number lang kasi mababa po ang anxiety level ko ngayon. Kakabakasyon ko lang. Take a number, fall in line. Parang ako naman, di ba? Oo. Parang sabi ko, it took, nakatulang din sa akin yung 10 taon akong nabubulit na aaway eh. Battered ka eh. Oh, so, Nako. wala, parang papasok sa kabila, labas. Aba. Buntong hininga lang yan. Oh, pero kailangan matatag. Oh, yes. Yung babae, Tibay. Tsaka kailangan syempre Oo. si God, ikaw, hindi alam ng mga kababayan natin na si Combing ay takot na takot yan. Iisa lang kinakatakutang matindi niyan. Yung po. Diyos Si lang Diyos, po. si God. Opo. Kasi naniniwala talaga ako sa punishment ng Diyos eh. In fact, during the Holy Week, nanood ako uli ng Passion of Christ eh. Oh. Iyak ako.
Ang ganda rin nung Chosen. Napanood mo? Chosen. Sa Netflix. So Meron din nice. yung story ni Moses. Yes. Na, ayun, yung punishment talaga doon. Grabe. Sa Pharaoh of Grabe, Egypt. no? Yeah. Kasi ngayon po, ang mga corrupt, ang Diyos nila maleta. Oo. Limoa, Samsonite. Pero tingnan mo, may namamatay. Tourister. Nagkakasakit, Sa na kanila. aksidente, di ba? Oo. So, wake up yan. Diyos ang gumagawa niyan. No, hindi Diba? naman natin na gabaan unta mo. Oo, hindi naman. Diyos yan. Pero may Diyos talaga ang kalibutan. There is a God. Yeah. Iba-iba lang ang pangalan niya. Yan, huwag na tayong bawal religion dito. Pag-usapan kasi iba-iba religion ng mga tao eh. Hindi, isa lang naman yung atis, isa lang. Isa lang ang Oo, Diyos. diba? Isa lang ang Diyos. Hindi, ma. just At saka dapat matakot po kayo sa Diyos. Kasi talagang punishment is It's real. real. Yan. Nabalitaan mo rin yung bagong news is ang Iran ay hindi susuko or hindi Nako. titigil sa gera. Nako. At merong Filipinang nasawi sa missile attack sa Israel. Nako. Nakakalungkod. Condolence po sa pamilya ninyo. Opo, Kasi nakikiramay po nagpapahayag po kami ng matinding pakikiramay. Opo. At even ang Department of Foreign Affairs sa pagkasawi ng isang Pilipinang nasyonal matapos tamaan ng missile attack and isang residential area sa Haifa, Israel noong gabi ng April 5. Nung Kumbing- napunta ako dyan sa Holy Land, ang mga caregiver dyan, Kati, puro Pilipina. Yung pushing wheelchairs, yung mga elderly nila. Oo. Kasi ito pong Israel ay favored nation tayo dyan sa Israel. Dahil, Catholic di ba country. nung digmaan, President Manuel Quezon received around 2,000 Jews na ayaw naman tanggapin ng Amerika. Yeah. Tinanggap po niya dito. Kaya marami pong testimony dyan, yung mga nabuhay, na nagpapasalamat sa atin. Kaya doon po sa Israel, the Philippines is a favored nation. Kaya po sila kumukuha ng scholars dito sa atin, taon-taon, at sila po ang mga OFW natin ay binibigyan nila ng priority. Kaya sana po sa mabuti kayong kalagayan dyan, mga kababayan sa Israel. Pero kailan kaya matapos itong... Ito naman kasi si Trump masyado namang... Mr. Oo Trump, nagagalit na po yung mga citizens ninyo. Ang laki daw ng gastos ninyo sa digmaan na ito. Hindi naman daw nila digmaan yon. Digmaan daw yun ng Israel. Oh, what are you, sir? Oh, Mr. Trump? Yeah, you agree with me? Yeah? Nod your head. Oh, nag-nod siya. Well, at saka yung Pilipinang namatay pala, Mama Bing, ano siya, ang asawa niya Israel. Israeli. Israel. Oh, taga doon talaga siya. Hindi siya OFW. Baga resident na siya doon. Condolence po sa family. Sana nga po matigil na ito. Pero parang walang kasi ni-expect pala ni Trump na susuko agad ang Iran. Sinara pa tuloy ang State of Hormuz. Nilagyan ng mga mines. Tapos ako nangulekta na ngayon ng passage fee. At ang bayad, hindi dolyar, yuan. Oo, ng ayaw China. nila ng US. Oo. Ang sabi naman ni Auntie Claire, spokesperson Claire, ay magandang balita, ang mga vessels na papuntang oil sa Pilipinas ay makakadaan sa Strait of Hormuz. Bakit po? Meron ba tayo? Meron, meron nga ba tayong Meron ba tayong Meron may ba vessel tayong ba talaga? tayo for that? Oo, tsaka siyempre makakadaan pero babayad po. Yes. Additional $1 per barrel. Ano naman yan? yuan per barrel. Sakit na naman. Sakit Yeah. na naman sa bulsa at ano nga ang Tummy? Chan? Ang sakit at basta yung wala Kabag. na makain ba? Mga Oo, tao, konti na lang. Nalipasan ng gutom. Pera mo, 500. Siyempre, kung apat kayo, ano na lang ang pagkain dyan ng mga Yeah. bata. Kaya ako po, kain ng monggo. Dahil nabasa ko na pag yung monggo pala, ay pwede mong itago yan ng ilang taon. Baka naman magka-arthritis ka dyan. Ayun lang, kaya arthritis. Pero payo lang po sa mga nagtitipid. Yeah. Yung munggo ay may protina. Yes, At yes. sa ngayon ay mas mura pa siya. Kaya yung mga bata po, pakainin ng protina. Pero wala eh. Baka Magkano na naman ang kita eh. Baka pagkatapos natin sabihin mura yung munggo, biglang taasan nila. Oo nga. Ano ba, BBM? Bayaran mo na yung 203 billion mo sa estate tax ni FM. Para hindi na... Ipangayuda mo kaya yan. Payag ako dyan. Hindi na kita i-criticize, promise. Hindi, at saka, Kombing, sana, sa ganitong nangyayari sa buong mundo,
ang hinihingi lang natin sa gobyerno is maging transparent or maging totoo sa atin, sa totoong kalagayan ng ating bansa. Para naman makapaghanda ang ating mga kababayan. Walang handa. Wala talagang time to prepare. Bigla na lang, boom, akyat ang presyo. At saka ang bagal po. Ang bagal ng desisyon. Then nawawala pa siya ngayon na sa kaligitnaan ng everything. Kung ako yan hindi ko man sinasabing napakagaling natin, no? Kung ako yung presidente, I will show myself every single day to comfort my Yun ang ina-expect ng mga tao, Kati. 24/7 dapat nandyan si BBM. Ba't ang presidente ka tapos gusto mong matulog na mahimbing? Hindi pwede yun, di ba? Ikaw, naghanap ka ng problema Ayan, ibinigyan ka. Sobrang problema para mapakita ang galing mo. Ano nangyari sa atin? Mr. President, maawa na po kayo sa mahirap. Talaga pong kapit na lang sa patalim ito. Sinabi ko ba sa'yo, Kati, yung parlor ko nagsasara ng 4 o'clock. Dahil takot ma-hold up. Ay, oo, nakwento mo. Grabe, ganun nga. Tapos, nabalitaan mo ba, Mama Bing, yung bata na 5-year-old na nilaslas yung leeg? Pinuntahan ata yun ni Grabe na. Di ba? Nalaslas yung leeg, Nilaslas? sinaksak. Oo, nahuli na ba? nahuli na. Ay, So, grabe. nilaslas yung leeg, sinaksak, nilabas daw yung bituka. Tapos, hindi raw niya kilala yung tao. Ano ba Diba? ito? Addict ba ito? Ano yung mga addict na naman? Happy days are here again kayo, Grabe kayo. Grabe kayo. Eto na nga, pinatawag ng House panel ang mga dokumento sa Mary Grace Piatos at buwis ni Sara Duterte. Naglabas ng supina ang House Committee on Justice upang kunin ang mga dokumento kaugnay sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang ang mga papeles na may pangalang Mary Grace Piatos at iba pang questionableng tumanggap umano ng bayad. Sa utos na inilabas noong March 31, inatasan ng komite ang isang state auditor mula sa Commission on Audit na dumalo sa pagdinig sa April 14 at dalin ang mga orihinal na dokumento tungkol sa paggamit at pag-liquidate ng confidential funds. Kabilang sa hinihing dokumento, ang mga ebidensya ng pagbabayad sa mga pangalang Mary Grace Piatos, Milky Sequia, Cocoy Villamin, at Irene Tan. Kinestyon ng ilang mambabatas ang pangalang Mary Grace Piatos dahil tila hango ito sa mga brand ng pagkain. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang ganitong tao sa kanilang record at walang birth marriage to death certificate. Siyempre. Kasama rin sa pinapasumpina ng komite ang mga dokumentong may hindi mabasang pangalan. Kulang ang detalye, walang pirma, walang petsa, o yaong tila imposible umanong naiproseso ang pagbabayad. Hiniling din ng ang mga record na may petsa sa panahong wala umanong confidential funds na maaring ilabas ang Office of the Vice President. Saklaw ng supina ang mga transaksyon ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education mula sa 2022 hanggang 2023. Kabilang dito ang mga cheque, disbursement, vouchers, liquidation reports, certifications, accomplishment reports at patunay na pagsusumite ng mga dokumento sa Malacanang, Senado at Kamara. Hinihingi rin ang mga transaksyon ng cheque at voucher mula sa December 2022 hanggang July 2023. Pati ang liquidation reports, Mama Bing, at mga sinumpaang sertifikasyon ng mga opisyal na may pananadugutan. Ano pong comment mo dyan, Mama Bing? Bakit? Wala ba sa complaint yan? Di ba they have the burden of proof? Exactly. Wala pala sa complaint nyo yan. Bakit? Itutuloy. Isasampinan nyo pa yan? Sabi nyo sufficient in form and substance. Hindi pala sufficient? Kasi kailangan pa isampina mo yung salin niya at mga vouchers na yan. Ano ba talaga, kuya? Abogado ba yung mga nandyan? Ano ba? Sufficiency in form and substance. Tapos magsasampina pa kayo. Iakyat nyo na yan sa Senado para mag-trial na kayo doon. Dahil bawal sa House of Representatives. Ayon sa konstitusyon. Bawal yan na mag-mini trial kayo dyan. Dahil ang trial ng impeachment ay solo lamang na kapangyarihan ng Senado. Ayun, itong mga Mary Grace Piatos na pangalan sa confidential fund. Sinabi ko na yan, Kati, doon sa YouTube ko noon video sa Facebook. Na sa liquidation kasi, pwede naman siya for security reasons na maglagay ng mga pseudonym. Kumbaga ay alias na mga pangalan. Pero meron siyang totoong tao na nag-receive ng mga funds na yan. Ngayon, itanong natin sa COA, bakit kayo nag-unmodified opinion sa confidential fund ng Vice President? Kung may mga pseudonym dyan. Di ba? Dahil allowed naman yan. Kasi nga, that's confidential fund. Allowed yan as long as meron namang
patunay na citizens na kukorespond doon sa pseudonym na Mary Grace Piatos. Kasi ang hirap ng ganito, political talaga itong impeachment na to Kasi hindi na nila matatalo si VP Sara. Kaya kailangan i-disqualify na lang nila. At balita ko, pag bumaba daw sa survey si VP Sara, ay baka tatakbo uli si Martin Romualdez sa kanyang original plan to run for president in 2028. Lord. Nako. Diba? Meron Have ako, may mercy. naririnig ako na term, hindi naman ako abogado, no, Attorney Granson. Gusto ko itanong, may ituturi bang usurpation of authority, usurpation of Oo. authority or power ng Senado? Oo. Ang ginagawa ng Kasi nakalagay Kamara? sa konstitusyon ng trial of the impeachment cases lies solely on the Senate. Di ba? Kay Chief Justice Davide noon, impeachment sa kalaban sa kanya. Sa kay Chief Justice Corona, di ba? Ang trial doon sa Senate. Kay Erap, di ba? Doon sa Senate. Yeah. Doon sila ngayon magpakitaan ng ebidensya at magko-cross-examine doon. Ito, sabi nga Halatang halata, no? Congressman Rufus what is the basis of this in the Salin? Sabi niya kay Attorney Congressman Ridon. Sabi niya well, there's no basis. How can you subpoena? Yeah, abogado. Pambira naman, para namang hindi tayo nag-practice niya nasa court of law, Paano mo isampina yun wala kang basis? Lalo na dyan, impeachment dyan. Dapat mahigpit talaga ang rules dyan kasi hindi naman natin pinag-usapan ordinaryong bagay, di ba? Hindi Yeah. mo pinapa-disqualify mo ang kalawang pangulo. Tapos ganyan-ganyan lang ang rules nyo dyan kung ano lang gusto nyo gawin. nabababoy. Isampina daw nila yung SALN. Nag-object nga si Rufus, Congressman Rodriguez. Na-question rin pa yung gusto nilang isumpina na magwi-witness si Madriaga rin. Ngayon naman, sabi ni Ombudsman, ready naman daw siya na i-release yun. Di i-release nyo. Hindi kayo, ano ba talaga, kuya? Correct. Sa mga badun, paano ba i-test? Hindi ko na kaya i-test. I-akyat nyo na yan sa Senado at mag-trial na kayo doon. You're wasting our taxpayers' money. Exactly. Di ba sinasayang nyo sa kalagitnaan crisis ng na, gera. Diyos ko, gagastusin nyo pa ang pera ng bayan. Mahiya naman kayo. Wala nang laman ng sikmura ng mga mahirap. Ayan. Sa totoo lang, galit ang mga tao sa inyo, kayong may mga maleta dyan. Correct. Sabi ko nga, di ba, yung na raid nyo na yung mga bahay ng mga kasabwat dyan. Sure ako, baka may cash dyan. Tapos i-donate nyo sa lahat. Nako biro lang yun. Biro lang. That's just a joke. It's just my idea. Yung ayuda, Kati. Kaya hindi sapat yung ayuda dahil deficit. Dahil na deficit, dahil trilyon-trilyon naman ang ninakaw nila. Tapos, wala namang nakukulong na malaking isda. Di ba? Correct. So, Correct. kung hindi tayo ninakawan, nag-crisis tayo ng ganito, walang Hindi, problema ito. Kasi at saka- kaya ng ating government funds yan na mag-ayuda At saka ng tama sa mga tao. Naiirita ako, Kumbing, kasi gigil na gigil sila sa 120 million, pero hindi ayaw nilang pag-usapan sa Kamara ang trilyon na nawawalang Correct. confidential fund. 129 million. 1.3 trillion na flood control Yung projects. kay VP Sara, 129 Oo, million. di ba? At saka confidential fund lang. Yes. Grabe kayo. Oo. Yung plunder, dapat may transaction yon. Oo. Ano naman ang transaction dyan sa confidential fund? Correct. You have to prove na binulsa niya yung 129. Ano? Binulsa niya yung 1, 2, 12, 5, yung gano'n. Ano ba yan? Hindi kasi Mama Bing, ang nanggigigil naman doon sa confidential fund niya is yung mga makakaliwa. Nakalimutan niya kasi gusto nila malaman kung sino siguro ang gusto At nila. mga tao ni Yes. BBM Oo. at ni Martin, siyempre, Yes. di ba? Kasi Oo. takot sila manalo itong si VP Sara Duterte dahil may mananagot. Oo. Yan. Kaya ayaw niyo siyang maging presidente. Kasi kayo naman na may kasalanan, ninakawan niyo naman ang kaba ng bayan. Tapos ngayon, lahat na lang gagawin niyo para hindi siya makatakbo. Correct. Kaya dyan si Martin Romualdez, kaya naano dyan sa district niya, wala namang kalaban, Kati. At Kaya saka, pa-disqualify. yung overstaying ng party list nila. Political Hindi. dynasty. Oo. Ibang level din. Four terms na ito ni Yeda Romualdez, mga kababayan. First time lang ito nangyari sa na ang asawa ni Martin na si Yeda Romualdez ay nakaupo ngayon as third nominee dahil pinaresign nila ang third, fourth, fifth nominee at inapprove naman ni Chairman George Garcia pangapat niya ng term ito. Kasi ng unang term niya as congresswoman. Second and third term niya as tingong party list. Di ba tumakbo siya congresswoman Yeah, dahil si Martin tumakbong Senado at talo Correct. na ulat. Correct. So,
Pang-apat niya na ito, alam na alam nila dahil may mga Nabawal. abogado sila. Nabawal yan sa konstitusyon pero hinayaan pa rin ng commissioners at ni Chairman Comelec Garcia at siya mismo si Yeda. Pinirmahan niya doon certificate of nomination niya na I don't have any of the disqualifications. Wow, Oh, grabe. di ba ano yan? Hunger for Falsification power yan talaga. ng public document. Greed talaga, no? Ay, Grabe. oo. Tayong takaw talaga. Takaw sa salapi. Kasi, dyan, hindi pa sila, hindi pa sapat sa kanila eh, na yung si Martin, bilyong-bilyong funds, hindi pa sapat. Mm. Tingog. Kailangan 3 talaga ang makaupo. Kaya pinasok pa yung asawa para talagang wala nang kaduda-duda loyalty sa kanya. Yeah. At ilang bilyon ang Correct. nakuha niyang funds. Ang sabi ni Congressman Erice, Yeah. ilang bilyon yung funds na yan na nakuha ng Tingog Party List at mga kababayan. Correct. Yan nga ang aking recommendation. Kaya, tinext ko po si Senate President Soto. Mm. Ay, hindi ko lang alam kung binabasa niya, pero tinext ko siya. Na ang suggestion ko, isa lang ang party list, rep, kahit may ano ka lang, may... Di ba, ganun pa rin naman eh, 2%. Pag kakakuha ka ng, kung hindi ka nakuha ng 2%, another round, di ba? Pero isa lang. Kaya kung grabe ang vote buying dyan at nakawan ng kaban ng bayan na pinamimigay nila sa voters, ay dahil hinahabol nila yung 3 seats para marami silang perang Pera, madidekwat. exactly. You see? Yan ang, kaya masama grabe. talaga yan ginawa ni Martin Romualdez at ang asawa niya. He put her at risk. Di ba? Yeah, Imagine oo. violating the Constitution and the law. Yeah. May Kaya- mananagot talaga dapat. Ay, May hindi ko- managot. Oo, dapat may managot. Kaya ayaw nila si Sara Duterte manalo eh. Kaya ito oo. yung impeachment. Pero again, when you look at all these things happening in the House, at bibang-biba, bibosil, Congresswoman Luistro, Luistro, yeah. wala pong naniniwala na totoong fairness ninyo dyan o due process ninyo. Wala na pong naniniwala dyan. Oo. Kaya, mabuti pa, iakyat nyo na po yung kaso, ang tinatawag na articles of impeachment, doon sa Senado at doon na po kayo. Magpagalingan na po kayo ng ebidensya doon. Kasi sayang ang pera ng bayan, di ba? Yung imbis na Panahon. gagamitin nila dyan sa hearing na gagawin nyo, gamitin nyo na lang sa mga taong naghihirap. Example dyan, di wag na kayong kumobra ng sweldo at yung inyong sweldo ay pamigay nyo ng ayuda dyan sa mahihirap sa distrito nyo. Di ba? Correct. Wag na kayong kumobra ng sweldo. O kaya, wag na lang kumobra at all. Hindi, Yeah. wala nang problema yung deficit. Di ba? Tama. So at may maraming pera ang National Treasury na kung kailangan mag-ayuda, may pera. Di ba? Correct. Yan. O, tsaka yung absent ng absent. Si Ay, oo Martin nga. Romualdez, si Yeda, tsaka yung anak. Absent pero ng attendance, present. Ano ba yan? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal, gaya naming
lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman Hanggang sa dulo, di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Tatay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.